Nagising si Soji sa isang silid habang inaalala ang lahat ng nangyari. Inakala niyang panaginip lang ang lahat pero sinabi ni Kasubata na hindi iyon panaginip dahil totoo ang lahat at nadismaya ang ating bida nang marinig iyon. Dahil sa pag-uusisa ay tinanong niya kung sino ba talaga ang lalaking iyon at kung nasaan sila ngayon, o kung dinala lang ba siya sa isang motel para pagsasamantalahan at sa gitna ng kaguluhan, tinanong din niya ang tungkol sa mahal niyang nakababatang kapatid. Ibinigay ng lalaking may itim na buhok ang kanyang telepono at sinabing fully charged na ito at mabilis na chinek ni Soji ang account ng kanyang kapatid, pero nadiskubre niyang wala na ito at ipinaliwanag ni Kasubata na ang mga ghost account ay mga patay na social media account na sinapian ng mga multo, at kapag na-exorcist ang multo ay tuluyang nawawala ang account. Tinanong ni Soji kung ibig sabihin ay hindi na siya makakapag-message sa kapatid niya. Kinumpirma ito ni Kasubata at nang marinig iyon ay tuluyan nang naunawaan ni Soji ang malinaw na katotohanan na patay na talaga ang kanyang kapatid. Itinatago ang sakit na nararamdaman at binanggit niyang malas lang talaga siya at kailangan niyang tanggapin na may mga taong namamatay. Tumayo siya at iginiit na tuparin niya ang pangako niyang kakayanin ang lahat mag-isa, at ang una niyang gagawin ay maligo muna sa lugar na iyon. Nang marinig ito ay tinawag siya ni Kasubata na tanga pero agad din siyang humingi ng paumanhin. Tiningnan niya si Soji at sinabi na halata namang pilit nitong kinakaya ang lahat at pinapaalala ni Soji na siya mismo ang nagsabi na gawin niya ang lahat ng kailangan para magpatuloy sa buhay. Pagkatapos nito ay idinagdag ni Kasubata ang buo niyang pangalan na si Kukuro Kasubata, pero hiniling niyang apelyido na lang ang itawag sa kanya at pagkasabi nito, inutusan niya si Soji na sumunod para ipakita ang mga bathroom. Nang makita ni Soji ang itsura ng lugar ay ipinahayag niyang mukhang napakamahal ng bathroom na iyon, ngunit nilinaw ni Kasubata na hindi iyon isang bathroom kundi ang Maiden Academy, isang paaralan para sa mga exorcist at nagulat si Soji sa lugar dahil pati ang kanyang silid ay may karaniwang maliit na sulok sa tabi ng bintana. Dagdag pa ni Kasubata na iyon na ang kanyang silid at ipinaliwanag na ang akademya ay isang boarding school. Ang disenyo raw nito ay dahil sa paniniwalang nakakataboy ito ng malas at maya-maya ay nakasalubong nila ang isang blondeng lalaki. Inasar nito si Kasubata pero agad siyang pinatahimik ng lalaking may itim na buhok at pagkatapos, nakita ang blondeng lalaki na lumapit sa iba pang mga miyembro at ipinaliwanag niya na kahit si Kasubata ay nagkakamali rin minsan, dahil mahilig daw itong magyabang pero sa huli ay hindi rin naman ganoon kagaling. Tinanong niya si Kusaba kung ano ang tingin nito at sumagot si Kusaba na naaawa siya kay Kasubata at gusto niya itong mapapasaya. Isang lalaking may kayumangging buhok ang sumisingit at sinabing ang mga mapanukso na mga content creator ay puro basura, at nagtanong kung paano raw naglakas loob si Soji na pumasok sa institusyong iyon. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Minoru at ang lalaking may pulang buhok sa tabi niya ay nagsabi sa sarili na siya rin ay medyo mapanukso. Binanggit naman ni Kusaba na ang lalaking may asol na buhok na si Soji ay cute para sa kanya, pero mahal din niya si Kasubata. Medyo hindi siya makapagdesisyon at samantala, lalo namang nalungkot ang blondeng lalaki sa bawat comment na naririnig niya at biglang may isa pang miyembrong may mapusyaw na asol na buhok na itinuro si Soji at tinawag siyang bulok na mansanas, sabay sabing hindi naman daw siya gwapo. Mayroon pang ibang mga miyembro na isang babaeng nagngangalang Hillary Ejama, na subscriber ng channel ni Oringo at isa pang blondeng lalaki na si Naruko Moto at kilala rin niya si Soji, bilang lalaking laging nasasangkot sa kontrobersyal at ayaw niyang magkaroon ng anumang koneksyon dito. Muling lumitaw si Renri Hasumi na nagtataka kung bakit siya ipinatawag ni Profesor Asaki, isang babaeng may lilang buhok ang nagbigay ng opinyon at ang pangalan niya ay Kayomi Hirusugawa. Sinabi niyang wala siyang pakialam at nasusuklam siya sa ideyang may kapareho siyang kapangyarihan. Samantala ay tinanong ni Soji si Kasubata kung nasaan sila at sumagot ito na nasa Ken Kusato sila at ipinakita sa kanya ang lounge ang tindahan, at ang mga hot spring at mabuti para kay Soji dahil sa itsura pa lang ay parang isang mamahaling pasada ang lugar, kahit saan siya tumingin. Napansin niya ring gumaling na ang sugat niya at bukod doon ay napakainit at komportable ng tubig, pero ayaw niyang masyadong mag-relax dahil naaalala niya ang kanyang nakababatang kapatid. Nagtaka si Kasubata kung saan napunta ang mungheng iyon at biglang may umangat mula sa ilalim ng tubig at ito si Yoimaru Saki, ang propesor na tinatawag ang sarili na halimaw sa dagat at gayunpaman, binati siya ni Kasubata at pinaalalahanan na delikado ang biglang pagtayo dahil pwede siyang mahilo na sanhi ng biglang pagbabago ng temperatura.
Alam ng propesor na tama siya kaya't bahagya itong yumukod at tila nahiya at napansin ito ni Soji, kaya hinawakan niya ang kamay ng propesor at sinabi na talagang nagulat siya at sinusubukan na pasayahin ang guro at pagkatapos nito, ipinaalam ni Kasubata sa propesor na naipakita na niya kay Soji ang buong akademya. Pinuri siya ni Asaki at iginiit na dapat maging masigla siya dahil parang sinabi niya iyon na para bang parusa at para kay Kasubata. Parusa nga iyon dahil ayaw niyang may isang mapanuksong tulad ni Soji lalo na't asol pa ang kanyang mga apoy. Hindi iyon pinansin ni Asaki at tinanong si Soji kung ano ang tingin niya sa paaralan, buong sigla namang sumagot si Soji na nagustuhan niya lalo na ang mga hot spring at bago pa magpatuloy, pinakiusapan ni Kasubata ang propesor na magbihis muna pero hindi na iyon gaanong mahalaga. Diretsahang sinabi ni Asaki na gusto niyang maging exorcist si Soji, sa sandaling iyon ay tumahimik silang tatlo at si Soji ay mukhang litong-lito dahil hanggang ngayon ay wala pa talagang malinaw na paliwanag sa kanya, ngunit ngumiti si Asaki sa kanya na parang nagbibigay ng kumpiyansa dahilan para silang dalawa ay matawa. Tinanong ni Soji kung sinusubukan na naman ba siyang takutin at kinumpirma ito ni Asaki. Pero si Kasubata ay halatang gusto nang umalis at tinanong niya ang propesor kung nagbiro lang ba siya at sumagot si Asaki na hindi, at dahil nagising na ni Soji ang kanyang virtual na kapangyarihan ang pinakalohikal ay imbitahan siyang sumali. Dahil wala pang alam si Soji kahit ang dahilan kung bakit siya dinala roon at sinimulan ni Asaki ang mahabang paliwanag, ikinwento niya na ang gawain ng mga exorcist ay nagugat pa sa libu-libong taon ng matindi na laban kontra sa masasamang espiritu. Noon ay gumagamit ang mga sinaunang exorcist ng mga teknik upang ilabas ang kanilang espiritual na kapangyarihan, ngunit nagbago ang lahat sa loob lamang ng ilang dekada nang lumitaw ang internet, dahil naging mahalagang lugar ang digital na mundo para sa mga patay kaya't kinailangang magbago rin ang likas na anyo ng mga multo. Dahil dito ay nagpanik ang mga exorcist sa paglitaw ng mga ghost account, dahil ang espiritual na kapangyarihang matagal nilang pinaghirapan ay wala ng epekto laban sa mga ito at dahil dito, napilitan ang konserbatibong mundo ng exorcism na magbago. Sa ganitong paraan isinilang ang teknolohiya ng pagdidigitalize ng kapangyarihan gamit ang mga device, at ang espiritual na lakas ay nag-evolve bilang virtual power. Ito ang kamangha-manghang kasaysayan ng virtual power na isang kwento na hindi naman talaga interesado si Soji. Sa halip ay iniisip na niya kung paano makakauwi at lumitaw si Asaki at nakiusap na huwag siyang susungitan. Iniisip na okay na ang samahan nila dahil nagbiro na sila kanina, subalit malinaw kay Soji na ayaw na niyang masangkot sa lahat ng ito. Gusto na lang niyang iwan sa nakaraan ang exorcism at ang mga kontrobersya, magkaroon ng normal na trabaho at kumain ng matatamis at matulog total ang pagtulong sa kanyang kapatid na si Carrie na lang ang dahilan niya noon, at ngayon ay wala na siyang rason para ipagpatuloy ang lahat kaya't balak na lang niyang umalis at mag-tour. Tinanong siya ni Asaki kung talagang aalis na lang siya nang hindi inaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid. Napahinto si Soji at lumingon at may matapang na tingin sa mata na ibinunyag ni Asaki na hindi namatay ang kanyang kapatid dahil sa sakit, kundi pinaslang ng isang makapangyarihang ghost account. Ipinaliwanag niya na ang nilalang na iyon ay pumipili at pumapatay sa mga taong may malalakas na ugnayan sa digital na mundo, at lahat ng biktima nito ay umiyak ng dugo at tinanong niya si Soji kung hindi ba ganoon din ang nangyari sa kanyang kapatid. Matapos marinig ang lahat ay iginiit ni Soji na sabihin kung nasaan ang nilalang na iyon, pero pinayuhan siya ni Asaki na huwag itong hanapin at dahil napakahina pa niya at dahil dito, nagalit si Soji at sinubukan na suntukin si Asaki kaso pinigilan siya ni Kasubata. Hiniling ni Soji na tumabi siya pero sinabi ni Kasubata na kahit mukhang tanga ang monghe, propesor pa rin niya ito at nararapat lang igalang at bahagyang nahiya si Asaki at sinabi na ganoon lang talaga ang masayahin niyang mukha. Pagharap kay Soji ay iminungkahi ni Asaki na maglaro muna sila ng isang laro at iginiit niya na kung magagawa ni Soji na talunin si Kasubata sa kalagayan nito ngayon, kikilalanan niya ang lakas niya at sasabihin ang lahat ng alam niya. Hindi nagatubili si Kasubata at agad na inayos ang kanyang correcting mace, sabay tanong kung talagang magagawa niyang tamaan ang asol ang buhok na iyon at si Soji naman ay hindi pinansin iyon at sumugod kay Asaki, kaya mabilis itong tumakas at sinabing nagkamali siya ng kalaban. Hinabol siya ni Soji na sumisigaw na hindi siya nakikipaglaro at iginiit na may mahalagang tao na namatay sa kanya at kailangan niya ng mga sagot at doon bigla siyang hinahampas ni Kasubata mula sa likod. Pinaalala sa kanya na ang mga kasawian niya ay hindi dahilan para maging espesyal dahil marami sa lugar na iyon ang may kahalintulad na kwento.
Habang nakahandusay si Soji sa lupa ay ipinahayag ni Kasubata na masarap sa pakiramdam ang suntukin ang isang mapanukso, mas masarap pa raw kaysa noong sinaktan niya ang sarili niyang kapatid at nang marinig ito, agad tumayo si Soji at muling sumugod. Nagkapambuno ang dalawa habang pinapanood sila ng lahat at dumating pa ang iba, kabilang ang guro na si Kakiko at tinanong niya si Asaki kung ano ang nangyayari ngunit sinabi lang ng propesor na manood silang mabuti, at doon makikita si Soji at si Kasubata na naglalaban. Madaling iniiwasan ng lalaking may itim na buhok ang mga atake ni Soji at naiinis si Kilo habang pinapanood sila, pero sinabihan siya ng isang maliit na babae na huwag maging tanga dahil bihirang pagkakataon ang makakita kay Oringo na nakikipaglaban ng personal, kaya sinimulan niya itong pasiglahin. Samantala si Haso ay abalang kumukuha ng litrato at nagve-video, habang sinasabi kung gaano kakamangha ang ating bida at dahil hindi marami ang kayang makasabay kay Kasubata, at iyon ay kahit hindi pa niya na digital ang kanyang kapangyarihan. Samantala ay may isang duwag na kasama na humihiling na pigilan na sila dahil ayaw niyang may mamatay, bumalik ang eksena sa labanan at nasa alanganin na si Soji at hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban ng malapitan, kaya pinili niyang panatilihin ang distansya. Subalit pinapahabol ni Kasubata ang kanyang mace at hinahampas siya at napagtanto ni Soji na hindi rin uobra ang paglayo, kaya napaisip siya kung ano ang dapat gawin at sa kabilang banda habang pinapanood ang laban, tinanong ng propesor na si Nanzo si Kakiko kung ano ba talaga ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang estudyanteng dinala ni Asaki kagabi ang siyang nakikipaglaban kay Kasubata, at sa sandaling iyon ay dumating din ang direktor at hiniling ni Nano na itigil na ang laban, dahil nababasa niya ang mga ulat tungkol sa batang iyon. Pero ang direktor na halatang may awtoridad ay pinatahimik siya sa isang kilos at sinabing kumalma at huwag mag-inarte. Malinaw na siya ang may huling salita at bumalik tayo sa laban at nilinaw ni Kasubata sa ating bida na sa pagkakataong ito, siya mismo ang target hindi ang kanyang telepono. Dagdag niyang ibigay na sa kanya ang kasiyahang bugbugin ang isang mapanuksong tao. Iginiit ni Soji na ginagawa lang niya iyon dahil kailangan niya ng pera para iligtas ang kanyang kapatid at nang marinig ito ay nakaramdam ng kaunting simpatiya si Jasumi, dahil may kapatid din siyang mas bata. Kaso sinabi ni Kasubata na hindi niya hahayaan si Soji na basta na lang umalis gamit ang ganoong maginhawang dahilan, sinubukan ni Soji na suntukin siya pero madali itong iniwasan ni Kasubata at hinahampas siya ng maso at sinabi na maraming ibang paraan para kumita ng pera, sabay pa ulit-ulit na pag-atake. Pinipilit niyang aminin ni Soji na sa totoo lang ay nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya at gusto niyang maging sentro ng atensyon, at hindi lang iyon pati ang mga asol na apoy niya ay ginagamit para magpalipad ng mga maso at paramihin ang mga ito, giit niyang nakakapagpagalit iyon. Makikita na lang si Soji na halos binugbog sa dami ng maso na tumama sa kanya at nakahandusay sa lupa. Iniisip niya kung ano ang nangyari at kung may ginamit bang trick ang kalaban at doon ay lumapit si Profesor Asaki, tinanong kung naiintindihan na ba niya ngayon kung ano ang virtual power. Iminungkahi niyang gamitin na ni Soji ang sarili niyang kapangyarihan kung ayaw niyang tuluyang matalo, kaya inilabas ni Soji ang kanyang telepono at ipinaliwanag ni Asaki kung paano na kailangan niyang isipin ang init sa loob ng kanyang katawan, na nagtitipon sa kamay na may hawak ng telepono. Sinunod ito ni Soji at biglang nagliwanag ang telepono at mula rito ay sumiklab ang mga asol na apoy, namangha ang lahat sa nakita at binanggit ni Asaki na mukhang totoo nga ang mga sinabi tungkol sa kanya. Nagtanong ang ilan kung iyon ba ay fire spirit na mga asol na apoy na gumagalaw na parang mga ahas. Biglang naging alerto si Profesor Nano at pinaalalahanan si Kasubata na huwag hahawakan ang mga apoy ni Soji. Nagtaka si Soji kung bakit kakaiba ang reaksyon nila sa kanyang kapangyarihan at kung delikado ba ito. Tumawa lang si Asaki at ipinahayag na may kilala silang may kaparehong uri ng kapangyarihan. Kaso sinabi rin niyang huwag muna siyang mag-alala at sa halip ay tinanong kung ano ang pakiramdam niya ngayon at sumagot si Soji na wala siyang nararamdamang init. Sa katunayan ay pakiramdam niya ay komportable at masaya pa at dahil dito, hiniling ni Asaki na ipakita niya ang kapangyarihan ng apoy kaya't pinapadaan ni Soji ang apoy sa kanyang mga paa at tumakbo ng diretso kay Kasubata. Kaso dahil sa sobrang bilis niya ay lumampas siya at nadapa. Normal lang iyon dahil unang beses pa lang niyang ginagamit ang kapangyarihan sa ganitong paraan. Napansin ni Asaki na mabilis na nawawala ang apoy na inililipat niya pero ngayon ay alam na ni Soji ang dapat gawin, muli niyang pinapadaan ang apoy sa kanyang mga paa.
Naghanda si Kasubata at muling sumugod si Soji at paglapit niya ay bigla siyang umikot ng mabilis sa paligid ni Kasubata sa napakataas na bilis. Sa totoo lang ay namamatay ang apoy sa bawat hakbang kaya't patuloy na naglilipat si Soji ng bagong apoy habang tumatakbo. Nagulat ang lahat sa nakita at binanggit ni Asaki na bagay sa kanya ang kakayahang iyon, dahil pinapalakas nito ang mga bahaging tatama sa kalaban gamit ang apoy at tumalon si Soji hanggang bubong at nagawang masaktan si Kasubata. Pinangalanan niya ang kakayahang iyon na Ignition at nainis si Kasubata sa sugat na natamon niya, ngunit ngayon ay halos magkapantay na sila at di makapaniwala ang lahat na ang isang bagong nagising pa lang ang kapangyarihan ay halos kayang sumabay kay Kasubata, kahit may ilan na naiinis. Tuwang-tuwa si Asaki para kay Soji pero hiniling din niya na ihinto na ang laban, dahil nakita na ni Asaki ang gusto niyang makita at handa na sana niyang pigilan ang dalawa, ngunit sinigawan siya ni Kasubata na huwag makialam at tinawag pa siyang birhen. Malinaw na si Kasubata lang ang pwedeng manginsulto sa propesor, nalungkot si Asaki at ipinaliwanag na hindi siya pwedeng gumanti dahil isa siyang monghe, gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang laban. Nasabik si Soji sa kapangyarihang hawak niya at determinado siyang pilitin si Kasubata na humingi ng paumanhin, at sinabi rin niyang papatayin niya ang pumatay sa kanyang kapatid pero kahit siya ang bida ay itutuwid pa rin siya ni Kasubata. Ginawa nitong mas malaki ang kanyang maso gamit ang teknik na corrective crush, ang hampas nito ay bumabasag sa sahig at napatigil si Soji at napagtanto niyang mahina pa rin siya at natatakot pa nga. Sinamantala ni Kasubata ang sandaling iyon at inihanda ang napakalaking maso para tuluyan na siyang tapusin, ngunit biglang nakialam si Asaki at pinigilan ang napakalakas na atake gamit lamang ang isang kamay at mas mahinahon na siya ngayon. Humingi ng paumanhin si Asaki kay Soji dahil sana ay napigilan nila ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at inamin din niyang sila ang nagtulak sa kanya para gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit humingi rin ng paumanhin si Soji at tinawag siyang propesor sabay sabing gusto niyang mag-enroll, at tiniyak na magiging mas malakas siya kaysa kanino man. Sa isip ni Asaki ay inisip niyang mas gusto niya ang tingin ni Soji ngayon kaysa sa dati nitong pilit na ngiti, kaya tinanggap niya si Soji at malugod siyang tinanggap sa Maiden Academy na sabay inilahad ang kanyang kamay mula sa hot spring. Hanggang sa sandaling iyon ay nananatiling gulat ang lahat, gayunpaman ay may isang guro na halatang naiinis dahil may estudyanteng nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy at syempre sa huli, ibinigay kay Asaki ang resibo ng mga nasirang bahagi ng gusali dahil sa laban na siya rin naman ang nagpasimula, kawawa naman siya at karaniwan talagang sa mga nakatatanda na pupunta ang responsibilidad.